So, nakalagay dito kung sino-sino yung sa mga departments kung may kailangan ka. And of course, we have this, the mayor giving his message. We have Councilor Medina, who is the Committee on Women, who is the Committee Chair on Women and Family Relations. Yeah, sila mga nag-sponsor. At dito, from department, meron na tayo down to barangay. So, ito ngayon yung bago namin. Andito rin yung aming mga staff na kahit kami kukonti, ito yung organizational chart namin, kahit kami kukonti, 15 lang kami actually. Pero ang dami namin nagagawa. Yun lang yung gusto namin, hindi parating. Okay? So, yun yun. And then, we had expanding, institutionalizing free legal assistance services for disadvantaged women and families. Ito yung sinabi ko kanina, remember? Na from the MOA between the Office of the Mayor and the Federation International de Abogadas, which is FIDA, all-women lawyer yan. May international tayo at may local chapter tayo. Nagkaroon ng MOA with Mayor Belmonte. Then, ito ngayon ay napagpatuloy sa administration ni Mayor Bautista. So, sinabi nga namin ngayon na institutionalized na siya yung pagkakaroon nito ng free legal assistance na ito na mahigit na 3,000 ang amin na servisyo, bigyan ng servisyo. Ang compositions ng services namin, it's not only consultation but also we prepared affidavits in assisting the clients to PAW or to yun ang extent ng aming services. Okay? Nagkaroon din dyan because of that, nagkaroon kami ng paralegal trainings na mga 60 kami na paralegal trainers na siyang nag-a-assist sa mga lawyer. Kasi once yung sinabi mong paralegal, hindi ka abogado, pero alam mo lahat kung ano yung mga proseso ng batas at kung ano-ano yung mga batas. Yun yung ibig sabihin ng paralegal. That's why kami nag-a-advocate din, nagtuto kami when it comes to laws, and nag-a-assist kami sa mga clients and nag-a-assist sa mga lawyers for the processing of filing. Minsan, natututukan din namin ang clients from filing to resolution and reunification to their families. So, and we have this. Okay. Yung sustaining monitoring and evaluation mechanism for God plans and budget through the annual Thanks God It's Friday assessment workshop. Ito kasi yung sustainable ito because every year magpapatawag kami ng mga departments and sa legislative of this city para pag-aralan ano ba yung mga dapat na ninyong ginawa doon sa God budget ninyo. Yung God plan, ano yung nagawa ninyo noong nakaraan. No, halimbawa for the year 2011, ano yung na-accomplish ba yan for the year 2011? So, ina-assess namin, alin doon ang mga hindi nagawa. So, kung hindi siya nagawa, ano ang mga kadahilanan at hindi ito nagawa. So, assessment. Ini-evaluate, monitor kung bakit hindi. Nagawa ba ito sa tamang panahon? Meron ba kayo nito? At ito ba ay tama doon sa inyong plano at sa budget? Yan yung aming monitoring. And we have also celebrating Women's Month and other relevant calendar issues. Every year, nagse-celebrate kami ng Women's Month. This 2011 and 2012, this 2012, yung 2012, yung pag-usapan mo, nagkaroon kami ng Tandang Sora celebration. Yun yung lahat ng mga participants namin sa women's kick-off ng Women's Month na nagdi-deliver si Mayor doon ng State of the Women's Address, that's what in SOWA,
para malaman kung ano yung mga situation ng kababaihan sa kalunsuran o ang kaanyuan ng kababaihan sa kalunsuran ng Quezon City. Yun usually yung mga ano yung mga naging kaganapan, ano yung mga benefits na bigay, ano yung mga celebration. Pero ngayon, this 2012, nagtuon kami kay Tandansora. So, dati kasi ito, ang pag-celebrate namin ng Women's Month, dito lang kami sa Quezon City. Dito sa loob ng Quezon City, ay iniimbitahan namin lahat ng opisina at saka mga barangay. Pero nag-expand na kami, nagkaroon kami ng mga expansion at na imbitahan na rin namin ang national agencies. Mga national agencies like this PIA and the Philippine Army, Philippine Marines, nag-join sila sa amin ng celebration for this last Women's Month for 2012. So, yun yung pinakahuli namin. Pero usually, nagkakaroon kami ng caravan, motorcade, nagpapakita ng ano ang fire, kung paano ang mga women fighters ay gumaganap ng kanilang responsibilidad at role nila being a firefighter. Nakikita nyo, nagpa-firing din sila, meron silang pumunta ng sa taas, nag-harness sila, kung ano yung mga ginagawa. Yun ang mga karaniwang pinapakita. At saka, at ang mga kanilang mga ginagawa na katulad ng engineering, pinakita nila na marami na rin tayong women engineers na siya nagpaplano ng mga infrastructure natin at services dito sa city. So, medyo nagkaroon na kami ng mahabang patungkol para sa mga kababaihan ngayon. And besides, also, we have this city engineers in the city engineer Sabina. So, marami na rin head of departments dito na mga babae. And advocacy through information dissemination in technology. Okay. So, dito, meron ito nga yung tabloid namin. This one. Reconnect. Ito. Meron ito na yung tabloid namin. Ito yung part ng aming dissemination campaign. Nakalagay dyan ano yung mga nangyayari ng Quezon sa Quezon City, ano yung mga may legal forum kami, may district bill, yan yung from the mayor, kung ano yung Quezon City Library. Dito makikita ninyo sa ano namin, sa WeConnect, na naka-mainstream dito. Kung mababasa ninyo ito, makikita natin na meron palang mga projects dito or through ISEC materials na ito pala ay naka-mainstream. Kasi yung ibang departments nito, nagbibigay sila ng like the Quezon City Library and Information Services Man. Marami silang pinapakita nila. So nakita natin, ito ay tri-semester namin ginagawa. October to December, ba o quarterly issue ito. So yan. Maintaining leadership of the city as main provider in capacity building on gender equality and mainstreaming. Ito, pinakikita namin dito yung mga ginagawa namin orientations, yung GST, sabi ko, meron tayong budget preparation, governance na ating so far, for the year 2011, meron kaming 3,527 participants from different barangays, city offices, and other agencies and other LGUs. Kasi na-invite na rin kami sa outside. Like sa Santiago Isabela, yung sa Caraga, nagpupunta rin sila. So, maintenance of gender statistical profile data bank. Ang ginagawa naman namin dito, nagkukulate kami ng mga raw data from different departments. And besides, meron din kami mga monitoring sheets. Kami ay nagbabalidate, pumupunta kami sa mga barangay, ilan na ba ang meron nito, ano ang meron kayo, ano yung pangangailangan ninyo na pwedeng maibigay ng GATRCO. Yun yung isa sa pinanam. And
we have this monitoring sheets, evaluation sheets, and when it comes to violence against women, meron din kaming monitoring sheets. Mag-submit ng monitoring sheets para po sa quarterly summary report sa 9262, which is violence against women and their children. The 7610, child protection and abuses, child abuse, we call it 7610, and we have the 9344, which is juvenile justice na. Kasi dito, minomonitor namin kung ilang barangay ang may ganitong insidente at sino yung nakakarami katulad, para ma-follow up namin kung ano ang dapat na tulong na maibigay. Kung saan yung may mga highest incidents, bakit kailangan namin bigyan sila nito. At minsan kasi ang DILG ay humihingi ng reports at kami dito ang usually ang pinag-uugatan ng mga reports. And even sa police, humihingi sa amin, DILG, SSGD, and almost all department. Kaya kami meron mga monitoring so far. Dati ang GAD RCO, nandito lang, part lang ng GAD Council. Pero ngayon, halos ng mga council ay sinasama na ang GAD RCO para sa mga sex disaggregations, information regarding women's situations, at yung kung ano yung pwedeng ibigay ng GAD RCO, recommend ng GAD RCO. At minsan, resource speakers din kami sa mga committee hearings. So, member kami ngayon, so far, ngayon, member kami of course ng GAD Council, we have the Disaster Risk Management, we have the Anti-Poverty Council, we have this Anti-Trafficking Council. Marami na kaming mga council ngayon na kami ay isinasama na ng mga task force and councils. So, medyo nare-recognize na nila na may importance pala ang GAD RCO. May importance pala na malaman kung ano yung mga situation ng kababaihan at kung ano yung mga information na dapat namin ibigay. Yung lakbay-aral, minsan, silang pumupunta dito. Maraming mga offices at maraming mga cities na nagpupunta dito para malaman anong ginagawa namin sa GAD RCO. Ano ang pwede nilang maging counterpart sa amin ng GAD RCO sa kanila. So marami silang learnings kasi yung mainstreaming namin, pinapakita namin through PowerPoints, ito yung mga ginagawa namin na nare-replicate nila. Para yung mga best practices namin dito, gusto nilang malaman para mai-adapt nila sa kanila. So, yun nga, ang latest na, hindi lang mga local, kundi meron din mga foreigner, mga foreign alliances ang tawag namin doon. Tulad ng sa Asia, may mga visitors kami na from Australia. Ang lakbay-aral naman, kami pa rin ang minsan ay pumupunta doon. May budget kami dyan, kasama ng GAD plan namin, sa GAD plan namin na meron kaming lakbay-aral sa ibang lugar, sa ibang mga offices, sa ibang city, na kami naman ngayon na mag-replicate katulad nung nangyari sa UP na tinignan yung anti-trafficking ninyo doon, anti-sexual office ninyo doon sa UP, nagkaroon kami ng konting parang merger kung ano yung mga ano ninyo. And then through information caravan, inulit ko na every barangay ay binibisita namin, binibigyan namin ng mga updates. Ano ba yung mga proyekto ni Mayor? Ano yung mga priority projects ni Mayor? Ano yung mga vision ni Mayor? Ano yung mga priority concern ni Mayor? Binababa na. Ano naman ang mga pangangailangan ng kababaihan ng inyong barangay? Ito ngayon ang pwede ibigay. From the national down to local ngayon, binibigyan namin mga information na makakatulong sa kanila sa mga programa nila.